Simulan ng nakaupong Senate President tsaka Blue Ribbon Chairman, nagkaletse-letse na po ang investigasyon ng Senado. Simula nung naging senador yung dalawang yan, nagkaletse-letse na po ang Senado. Di nyo ba napunayan? Nag-leave si Senator Amy Marcos sa group chat ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng mga Senate members sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa social media post, isinaad ng senadora na ang laman ng kanilang group, plenary session at hearing ay panggigipit lamang sa kapwa senador. Ito ay habang sa kamaraan niya, tanging si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico lang ang nasangkot. Ito po, etong sinasabi ni Amy Marcos, nag-leave siya sa GC. Ako talaga, kahit ako mismo wala akong kahilig-hilig minsan sa GC kasi nasasayang yung oras dahil minsan puro kwentuhan lang naman, 'di ba? Walang ano, but depende po 'yan. Kaya lang, eto si Amy nag-resign din. Nag-leave sa GC dahil sabi niya puro senador lang naman ang nasasangkot dito sa flood control, pero yung Kamara hindi. Yan po yung talagang matinding problema ngayon. Alam nyo po, simula nang pumasok itong dalawa na ito, etong mag-best friend na ngayon, di umano ay nag-aaway na rin. Siyempre, ganyan ang kataingan kung sino bida di ba? Talagang mga damon nyo, ang habol niyan kung sino nang ang bida. Itong dalawang tong senador na pumasok, pinagtatakpan, di umano itong Congress. Pinagtatakpan nila itong si Saldi at si Tambi. Hindi naman nila gusto matumbok yung mastermind. Ang gusto nitong mga ito, itong dalawang ito, di umano ay mapagtakpan, wag umabot sa mastermind. Kaya ginulo niya ng Senado Alam mo, katraidoran po yan. Sobra po yan. Isipin mo, yung kagrupo mo, halimbawa ako, Banateros, ilalaglag ko yung kagrupo ko dahil may kikitain ako sa kabila. Or ilalaglag ko yung grupo ko dahil makakakuha ko ng promotion sa kabila. Ilalaglag ko yung kagrupo ko dahil babango ko doon sa kabilang grupo. Diba? Hindi ibig sabihin, pagka may mali yung kagrupo mo, ipagtanggol mo, hindi po yun. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito, patas. Bakit ang naging problema sa mga insertions, naging bahagi ng parking at kasagasa ng pera, diyan ang itinuturo Congress. Ang patuloy na dinidiin itong dalawang tuta, mga senador. Pilit nilang dinidiin. So, ilaglag. Ilaglag na lang yung sarili nilang grupo para makaligtas yung kabilang grupo. Ganyan po ka-traidor itong dalawang to. Kaya wala akong karespe-respeto dan sa dalawang mama na yan Di ba? Hindi naman nila habol yung matulungan ng bansang Pilipinas. Ang habol, mapagtakpan yung mastermind. Ayon pa sa senadora, kapag may sakuna o delubyo noon, lahat ng senador sa tulong ng pamumuno nito ay nagkukumaho. Isa pa yan, di ba? Ngayon, asan si Lacson? Asan si Tito? Tumutulong ba? Di ba? O, ang sinasabi niya mas mabuti pa yung noontime show. Maraming naitutulong kaysa sa ibang senador sa atin. Di pumunta ka na lang sa Itbulaga. Kasi sa Itbulaga may naitutulong ka dyan sa Senado. Wala Ulitin ko, nagkaletse-letse ang Senado simula na pumasok ang Senate President. Wala kang naitutulong. Ginulo mo pa ang investigasyon. Tito, ito naman si Ping Duwag. Pagsagutan sa Senado, ayaw. Ang gusto sagutan sa social media. Ano ka ba, ding? Ano ka? Isumbong mo kay Twitter? Kapulis mong tao, ganyan ka dumiskarte. Pambihira, o aga-aga. Na manawagan ng pagkakaisa at nagpapaikot ng ambagan. Ngunit ngayon anya, siraan ang inaatupag na. Mas malala pa si Lindol. Dagdag pa ng presidential sister, ilang batas. Ako hindi ko pinagtatanggol si Amy. Ito, alam naman ito.
Alam naman ng mga manonood natin, especially yung mga banateros. Ang banateros po, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Alam niyo naman binabanatan natin 'to si Imee, 'di ba? Kasi sa tingin ko fake 'to. Pero dito, hindi ko siya pinagtatanggol. Pero tama yung sinasabi. Shoot naman yung sinasabi ni Imee. Oh. So, balita natin, 'di ba? Patas lang po. 'Yan ang banateros. Na ang kanyang naipapasa na sa Senado habang busy sila sa pang-aapi sa kapwa senador. Apila ni Senator Imee, tigilan ang pagmamagaling at pang-aaway. Alam mo, eksaktong-eksakto yung sinabi ni Imee. Yun na yun eh. Yun na yung buong kwento nung pumasok yung dalawang tuta. Sinesentro nila yung mga senador. Pambihira kayo, mga senador, nang dahil sa inyo, kung sino man ang bumoto dyan kay Senate President Tuta Soto para malipat. Kasi kasabwat kayo eh. Kahit kung hindi nyo ginawang Senate President siya, hindi magkakaloko-loko. Bumoto kayo dyan eh. O, di ba? Nang dahil dyan, naging Senate President. Ang ayos-ayos ng investigasyon ni Marcoleta, pinalitan. O, anong nangyari? May protection ngayon si Tambi. Di ba? May protection ngayon si Bongbong. O. Pero, eto tingnan ninyo. Maganda tong balit. Kaya naman, may post si Mark Lopez na ganito. Nakuha ko sa Facebook ni Mark Lopez to. Wala pa bang video footage ang staff ng Senate President na nagliligpit na ng mga gamit? Naku, sana makunan nyo. Dahil nung si Tambi, di ba, nung naglilipat, nakuhanan. Sana ito makuhanan din. Ito may pahiwatig dito si Mark Anthony Lopez. Papaltan na to si Tito Soto. Iba na. Di ba? Binalita natin yan last week. Anytime soon, papaltan na yan si Tito Soto bilang Senate President. Marami nang hindi masaya sa kanya. Baka may alam si Mark Anthony Lopez or baka parehas yung alam namin. Kasi di umano. Ito from the inside nabalitaan ko. Nako. May maganda tayong balita next week. Baka sa Lunes lang. Nako, maganda na hearing ulit. Kasi alam mo, konting kembot na lang mga kapatid. Konting kembot na lang mga banateros. Matutumbok na si Bongbong. Hindi lang matumbok-tumbok dahil may protection kay doon sa dalawang tuta. Pero pag napaltan yan, konti na lang. Abangan natin. Posible yan. Next week, malapit yan. Maganda tong post ni Mark Anthony. Ito, ipapakita ko. Meron pa isa na kadugtong nito na posibleng patunay. Tandaan nyo, yung sinabi ko, okay, hindi ko sinabi ang galing sa hangin. Meron na po yan. Naku, Jesus. Gusto nyong marinig, yung susunod na Senate President. Naku, gusto, hindi. Baka baka ang pangalan nila or apelyido nagsisimula sa C. baka alam. Ito, tingnan nyo po itong post na ito. Ito, nakuha ko to kung di ako nagkakamali sa ABS. Okay? Anong sabi ni Ejercito? Ejercito says he and 4, liwanagin ko, 4 others considered leaving Soto-led Senate majority. Bakit importante yung 4? Kasi nga, di ba, 15 ang bumoto kay Tito Soto sa majority. Siyam doon sa minority, dyan sa grupo ng Duterte Black. Pag yung 4, lumipat sa minority, dyan sa Duterte Black, yung Duterte Black, majority na naman. Kasi 9 plus 4, 13. Eksakto.
Malalim po ang ibig sabihin niya ni ehersito kasi pag may 13 na, ay iba na. Iba ng Senate President. Definitely, pag iba na Senate President, iba na ang magiging Blue Ribbon Chairman. Definitely, pag iba na Blue Ribbon Chairman, kembot ka lang, mga kaliwat kanan lang, yung mga ilang 8 counts lang, si Bongbong na. Sigurado na yan, matutumbong na si Bongbong. Wala namang patuputunguhan to eh. Makahagalaw ba si Saldico kung walang Tambi? Makahagalaw ba si Tambi kung walang Bongbong? Sindikato yan. Di ba? Di umano. Hindi ko sinasabing sindikato per se. Pero galawan yan eh. To commit a crime. What is the crime? Yung ghost projects. Flood control projects. Hindi po pwedeng makaiwas si Bongbong dyan. Nag-insert siya na nag-insert. Di ba? Para kang nag-insert. Tapos nabuntis, sasabihin mo, hindi ka kasali? Loko-loko ka dyan. Loko-loko. Pumayag ka? Pumayag ka may mag-insert sa'yo, hindi ka kasabwat? Lokohan mo, Bongbong. Eto na. So, kaya lang ito yan. Kung ako kasi meron tayong balita, ipapahiya to si Tito Soto. Oo. Di ba, aalala nyo, bigla na lang silang nag-coup. Di ba ganyan ang ginawa nila kay Cheese? Talagang nung papunta na kay Bongbong, Siyempre, may bilyar dyan. Alam nyo naman ang problema ng bilyar ngayon, di ba? Binabanata ng DOJ. So, siyempre, kailangan nilang pumanig konti doon. Patuloy pa rin binabanatan sila bilyar. Di ba? Yan ay galaw ng administrasyon na para hindi lumipat sa kabila. Chilling effect. Sige, tutuloy-tuloyan ka namin. Sige. Pero kung ako sa inyo, bilyar, binabanatan din na rin lang kayo? Binabakbakan na rin kayo? Hindi, alam nyo yan, hindi yan po pwedeng walang kamay ang presidente dyan. May kamay ang presidente, sekretary niya yan eh. Sino bang naglagay dyan? Executive Department yan si Boying. Diba? Utos ng presidente yan, idiin kayo. Isipin mo, ang laki ng anomalya. Kayo ang dinidiin. Sinong nadidiin? Bilyar. Cheese. Si Tambini, hindi nila mabanggit-banggit, puro postponement. Si Saldi, puro postponement. Na itatakas na yung pera, postponement pa rin ng postponement. Si Bilyar, binabak. Hindi ko pinagtatanggol si Bilyar. Kung may kasalanan niya, ibitayin nyo kung gusto ninyo. Nasa sa inyo, basta nasa batas. Ulitin ko lang, basta nasa batas. Pero, total, ginigipit na rin kayo. Labanan nyo na ng todo. Kaya nga ako, tuwan-tuwa ako nung nilabanan ni Chis Escudero eh. Laban mo na todo-todo. Kasi alam naman ng tao nakasuporta eh. Alam naman na ginigipit lang para maproteksyonan yung ibabaw. Ilaban mo na to, Bilyar, lipat na kayo sa kabila. Di ba? Napunta lang yan dyan dahil nagkagipit-gipitan eh. May Cayetano pa sa kabila. Yung kapatid, pwede na rin lumipat. 4 na sila. Si Subiri, lilipat na rin yan. Di ba? Balak ipahiya. Pero kung ako sa'yo, Tito Soto, since ipapahiya ka lang, mag-resign ka na lang. Mas maganda yun. Sabihin mo, total, hindi na masaya ang aking mga kasamaan sa paglilid ko as Senate President. I would rather go down. And then we elect sino ang susunod na Senate President. Ika nga, graceful exit. Kesa yung ginawa ninyo na pakudeta ni Lacson, gagawin sa'yo. Sa bagay, kung paano ka humusga sa iba, yan din ang magiging basihan kung paano ka huhusgahan. But it's your choice. Mapahiya ka o mag-resign ka.